Bago nga tayo magsimula ay isang malaking shoutout kay Edmond Cubal Sopnet, Ronald Berbosidad, Nel Herbito, Teodoro Alonso, Mario Martir, Jamie Amadar. Almost 21 days na nga lang at magsisimula na ang FIBA Olympic Qualifying Tournament. At alam naman nating lahat na ang isa sa pinaka-concern ngayon ng Gilas Pilipinas ay kung paano matatalo ang Latvia na FIBA World Ranking number 6. Masasabi nating ito lang talaga ang pinakatinik sa lalamunan ni Coach Tim Cone at talaga namang ito ang kanyang pinaghahandaan dahil ito nga ang pinakamahirap na test sa Gilas Pilipinas kung paano nga ba matatalo ng Gilas Pilipinas ang lakas ng Latvia na pawang mga matatangkad at may mga NBA player. Kabilang na nga dyan si Kristaps Porzingis na nagbabalik na nga sa kanyang kupunan sa NBA Finals sa Boston Celtics. Nung Game 1 nga ay napakaganda ng ipinakitang performance ni Kristaps Porzingis at masasabi nating tinulungan niya talaga ang Boston upang makuha ang panalo sa NBA Finals sa Game 1 kontra nga sa Dallas Mavericks. Ngunit sa kabila nga ng magandang ipinakitang performance ni Kristaps Porzingis, alam naman nating lahat na kagagaling lamang nito sa injury. Kaya naman magiging advantage ng Gilas Pilipinas yon dahil si Kristaps Porzingis ay paniguradong nag-iingat at meron na itong kahinaan. At kung ikukumpara nga sa makina ay lagi na lamang nabubuksan itong si Kristaps Porzingis at hindi na nga gaya ng dati ang kanyang pangangatawan at lagi niya nga nagiging problema sa kanyang mga injury ay ang kanyang tuhod. Kung atin kasing titignan yung listahan ng kanyang mga injury, mantakin nyo ito lang 2024 isa-isahin nga natin. At ito nga yung mga nakasulat sa kanyang listahan. Meron siyang injury sa quad, ankle, back, ankle, knee, at meron din siyang injury sa mata. At meron din siyang injury sa hamstring, sa quad, sa ankle, sa back. Ayan nga ang mga problema ni Kristaps Porzingis at ayan nga ang kanyang mga kahinaan, partikular na ang kanyang hamstring na masasabi nating ito talaga ang nagpahirap sa kanya. Kaya naman magiging kahinaan niya ngayon at pagkakataon na ngayon ng ating mga bigs na kagaya na lamang ni AJ Edu at si Kai Sotto na samantalahin ang kahinaan ni Kristaps Porzingis dahil alam naman nating lahat na ibibigay niya ang kanyang best upang manalo ang Latvia, ngunit hindi na nga yan totodo dahil meron na nga siyang injury. At kung may mangyari nga sa kanya sa Olympics ay nakasalalay ang kanyang karir sa NBA. Samantalang nagbabalik na ang mga dating Gilas player na sila Angelo Kwame at eto ngang si RJ Abarientos. Ngunit hindi na nga sa Gilas Pilipinas kundi sa Strong Group Athletics. Pinibitahan nga sila upang i-represent ang Pilipinas sa Jones Cup. At kabilang din sa Strong Group Athletics sila Chris Macolo, Kaylan Chongson, Kiefer Ravena at itong si Jordan Heading. Masasabi nating napakalakas talaga ng lineup na ito at may tsansang manalo sa Jones Cup lalong-lalo na at nagbabalik din ang dating import ng San Miguel na si Chris Macolo. Samantalang sa ibang balita naman, nabigo nga ang kupunan ni Justin Brownlee na manalo sa BCL Asia kontra nga sa Hiroshima Dragonflies. Natapos nga ang laban sa final score na 86-69. Masasabi nga nating nag-effort naman ang kupunan ni Justin Brownlee na Pilita Jaya na manalo sana sa BCL Asia kontra nga dito sa Hiroshima Dragonflies, ngunit sadyang malakas talaga ang Hiroshima Dragonflies at napakalakas din ng kanilang lineup at nung first quarter pa lamang ay no match talaga ang Pilita Jaya at ang nanguna nga sa scoring sa Hiroshima Dragonflies ang kanilang import na si Dwayne Evans na kumamada ng 18 points, 13 rebounds at 3 assists. Nag-effort naman ang ating kababayang si Justin Brownlee upang tulungan sana ang Pilita Jaya at masasabi nating napakaganda naman ng kanyang inilalaro kaya nga lang yung mga kasama niya ay hindi nga siya masyadong pinapasahan at ayun nga hindi nga nila pinagkatiwala kay Justin Brownlee ang mga crucial shots kaya naman natalo din sila dahil malaking bagay sana talaga kung binababad nila si Justin Brownlee. Ayun tuloy at natalo sila sa lakas ng Hiroshima Dragonflies dahil alam natin ang kapasidad ng isang Justin Brownlee na kilalang kilala natin sa Barangay Ginebra, ngunit sa Indonesia nga ay hindi siya masyadong pinagkakatiwalaan, partikular na sa kanyang kupunan na Pilita Jaya.